Hello Budget Peeps! Welcome sa ASK, Alamin kay Sec Kim, kung saan pinapadali natin ang usapang budget para sa bawat Pilipino. Mga Budget Peeps, may tanong ako sa inyo. Kapag kailangan nyo ng libreng gamot sa public hospital, bagong classroom para sa inyong mga anak, mas maayos na kalsada papunta sa trabaho, o di kaya naman scholarship para makapag-aral o ayuda kapag may kalamidad. Saan ba nanggagaling ang perang ginagastos ng gobyerno para rito? Ang sagot, sa national budget. Kaya ang budget ay hindi lang tungkol sa trilyong pisong nakasulat sa makakapal na dokumento. Budget ang nagiging mga ospital, classroom, kalsada, trabaho, ayuda at serbisyo na nararamdaman natin araw-araw. At bago maging mga totoong serbisyo ang bawat pisong iyan, kailangan muna itong dumaan sa isang mahalagang yugto, ang budget legislation phase. Naalala nyo ba ang halimbawa natin nung nakaraang episode? Isipin natin, magtatayo kayo ng bahay. Sinabi natin na ang National Expenditure Program o NEP ang blueprint o architectural plan, habang ang Budget of Expenditures and Sources of Financing o BESF naman ang financial plan. Ibig sabihin, kumpleto na ang plano. Alam na kung ano ang itatayo, magkano ang kakailanganin, at saan manggagaling ang pondo. Pero, pwede na bang simulan agad ang construction? Hindi pa. Kailangan munang masigurong maayos ang plano, tama ang gastos, at talagang kailangan ang bawat nakalagay rito. Ganyan din ang ating national budget. Sa mga nakaraang episode, nakita natin kung papaano inihahanda ng Department of Budget and Management ang panukalang national budget. Pero pagkatapos ihanda ng executive ang budget, hindi pa tapos ang kwento ng bawat piso. Diyan na nagsisimula ang budget legislation phase. Kapag naaprubahan na ng Pangulo ang National Expenditure Program o NEP, isusumite naman ito sa Kongreso para sa masusing pagtalakay at pagsusuri ng ating mga mambabatas. Hindi lamang ito simpleng proseso. Bahagi ito ng checks and balances ng ating demokrasya at nakasaad mismo sa ating saligang batas. Ayon sa konstitusyon, ang panukalang General Appropriations Bill ay dapat na mag-umpisa o magmula sa House of Representatives. Pero tandaan ninyo, panukala pa lamang ang NEP. Hindi pa ito ang final na national budget na magiging batas. Dito sinusuri ng Kongreso ang mga panukalang programa at pondong inilaan sa bawat ahensya. At dito pumapasok ang mga tanong na direktang may kinalaman sa buhay natin. Sapat ba ang pondo para sa edukasyon? May sapat bang pondo para sa mga ospital, gamot at health services? Aling kalsada, tulay at infrastruktura ang talagang kailangan? Makakarating ba ang tulong sa mga magsasaka, manggagawa, senior citizens, estudyante at pamilyang nangangailangan? At higit sa lahat, sulit ba sa taong bayan ang bawat pisong hinihingi ng isang ahensya? Kaya may mga tanong na kailangang sagutin. May mga paliwanag na hinihingi sa bawat ahensya at may mga bahagi ng panukalang budget na maaaring baguhin o ayusin ng ating Kongreso. Lahat ng ito ay bahagi ng proseso bago tuluyang maisabatas ang national budget. Pero paano ba ito ginagawa? Ang panukalang budget ay dumadaan sa pagsusuri ng dalawang kapulungan ng ating Kongreso. Una, sa House of Representatives at pangalawa, ang Senado. Pareho silang may mahalagang papel upang matiyak na ang panukalang budget ay naaayon sa batas at higit sa lahat, ang pondong mula sa taong bayan ay babalik sa taong bayan sa pamamagitan ng mga programa at serbisyong tunay nilang kinakailangan. May isa pang mahalagang limitasyon ang konstitusyon. Habang maaaring baguhin o ayusin ng Kongreso ang mga panukala sa budget, hindi nito maaaring taasan ang kabuuang halagang inirekomenda ng Pangulo. Sa madaling sabi, pwedeng mag-realign o mag-ayos ng pondo, pero hindi po pwedeng lumampas sa kabuuang budget na isinumite ng ating Pangulo. Pero huwag kayong mag-alala, Budget Peeps. Iisa-isahin natin ang mga bawat takbang sa mga susunod pa nating mga episode. Sa ngayon, ito muna ang tandaan ninyo. Ang pagsusumite ng NEP sa Kongreso ay hindi katapusan ng budget process. Isa itong mahalagang simula. Katulad ng blueprint ng isang bahay,
kailangan muna itong dumaan sa masusing pagsusuri, deliberasyon, at pag-aproba bago tuluyang maisakatuparan. At bakit mahalaga ito sa inyo? Dahil kapag pinag-uusapan sa Kongreso kung magkano ang mapupunta sa edukasyon, kalusugan, infrastruktura, agrikultura, social protection, at iba pang mga serbisyo, buhay ng bawat Pilipino ang pinag-uusapan. Ang bawat numerong nakikita nyo sa national budget ay maaaring maging classroom para sa isang bata, gamot ng isang pasyente, tulong sa isang magsasaka o mangingisda, kalsadang dinaraanan ng isang manggagawa, o serbisyong kailangan ng isang pamilya. Kaya sa dulo ng lahat ng prosesong ito, simple lamang ang dapat nating bantayan. Bawat piso may malinaw na layunin. Bawat programa may tunay na pakinabang. At bawat pondo mula sa taong bayan dapat bumalik sa taong bayan. Muli, ako si DBM Secretary Kim De Leon. At ito ang ASK, Alamin kay Sec Kim. Kung saan ang budget ay hindi dapat nakakalito, dapat naiintindihan ng bawat Pilipino. See you next week, Budget Pips!